Isipin ang sandaling iyon nang magdilim ang langit. Ang tinig ng Diyos, malambot, ngunit makapangyarihan ay bumubulong. Noe, pumasok ka na! 7 araw ng katahimikan, sa kabiglang putok. Nahati ang mga kalangitan. Ang mga bukal ng kailaliman ay sumabog pataas tulad ng mga nakabaon na bulkan. Sa loob ng 40 araw at gabi, ang ulan ay bumuhos ng bumuhos, humahampas sa bubong ng arko tulad ng 1,000,000 kamao, na parang humihingi na papasukin. Damhin ang bigat ng talata 23. Bawat bagay na may buhay, pinawi. Ang mga ina ay yakap-yakap ang kanilang mga sanggol, habang ang tubig ay umabot na sa kanilang leeg. Ang mga lolo ay kumakayod sa maputik na mga burol na nililamon ng tubig sa ilalim nila. Ang hangin ay napuno ng huling halinghing ng isang mundong dumusta sa Diyos. Ngunit sa loob ng arko, 8 titibok na puso, ang ungal ng mga baka, ang pagaspas ng pakpak ng kalapati. Ang buhay ay lumalaban sa kamatayan. Ang awa ay lumulutang. Narito ang katotohanang parang talim ng kutsilyo. Sumunod sa Diyos na yon ng buo-buo. Kahit ang utos ay mukhang kabaliwan at ang pangako ay isang siglo pa ang layo. Si Noe ay nagpukpok ng martilyo sa loob ng 120 taon sa ilalim ng walang awang araw. Tinawanan siya ng mga kapitbahay. Lumaki na ang mga bata. Gayonpaman, nang sabihin ng Diyos na pumasok, ang paa ni Noe ay tumawid agad sa pintuan. Walang pag-aalangan, walang pakikipagtawaran. Ang iisang nanginginig na oo na yon ay naging pinto kung saan dumaan ang kinabukasan. Nang mag-atubili ako, nang sumunod ng kalahati at huli, Panginoon, natikman ko ang baha ng kahinatnan, pagsisisi, sirang relasyon, na walang mga taon. Ang kwento ni Noe ay sumisigaw. Ang agarang pagsunod ay ang tanging bangkang buhay. Oo, nasusunog ang mga katanungan, ang mga sanggol, ang mga buntis na ina, ang mga angka na hindi nakarinig. Hindi kumukurap ang Biblia. Ang kasalanan ay nabubulok sa bawat puso. Humahatol ang Diyos sa mga bansa. Ngunit sa isang hininga, umaapaw ang awa. Si Noe, isang bagong Adan. Ang arko, isang matubig na sinapupunan. Ang bahaghari ay bumubuo na sa mga luha ng Diyos. Kaya damhin mo ito sa iyong mga buto. Ang Diyos ay banal na apoy, mapagtiis, ngunit ang kasalanan ay masusunog. Pumasok sa kanyang arko, sa kanyang salita, sa kanyang anak. Ngayon, ang baha ay hindi heolohiya. Ito ay ebanghelyo. Pagtol para sa mga mapanghimagsik. Kaligtasan para sa mga desperadong sumusunod. Pumili.